Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Jazz, inaasahang gagawa ng malaking trade matapos isinuko si Sexton. DeAndre Ayton pumayag na sa buyout, mga teams nag-aabang at si Kessler na ba ang susunod patungo sa Lakers? Ipinagpalit ng Utah Jazz ang veteranong guard na si Colin Sexton sa Charlotte Hornets ngayong araw. Kasama sa deal ng Jazz ang isang second round pick, kapalit ng veteranong center na si Jusuf Nurkic. Parehong papasok sa huling taon ng kanilang kontrata sina Sexton at Nurkic. Madali lamang ang pag-aayos ng sweldo dahil pareho silang kikita ng humigit kumulang $19 milyong sa susunod na taon. Matagal nang usap-usapan na magiging available si Sexton para sa trade ngayong off-season. 2 taon ang lumipas, pumili ang Utah ng mga guard na sina Keyonte George at Bryce Sensabaugh sa unang round. Sa sumunod na taon, kinuha nila si Isaiah Collier, isa ring guard, sa unang round. Nitong Huwebes, kinuha naman nila si Walter Clayton Jr., ang ika-4 na guard na pinili nila sa unang round sa loob lamang ng 3 draft. Habang papalapit ang mga kabataang players sa oras ng kanilang mga kontrata at sahod, natural lamang na mapabilang sa mga maaaring ipagpalit ang mga veteranong gaya ni na Jordan Clarkson at Colin Sexton. Anong klaseng mga galaw pa kaya ang maaaring gawin ng Jazz na magsasama ng 1 o 2 guard at makatutulong sa hinaharap ng kanilang core? Pinili nilang ipadala si Sexton sa Eastern Conference kapalit ng isang big man. Sa center position, tanging si Walker Kessler na papasok sa kanyang ika-4 na taon at si Kyle Filipowski, bagong rookie, ang meron ang Jazz. Parehong may potensyal ang dalawang ito, may kakayahan ng manalo ngayon, ngunit may espasyo pa para sa paglago. Ang veteranong si Nurkic na may 11 taon na sa NBA ay makatutulong upang maabot ng dalawa ang kanilang full potential. Samantala, pinili ng Hornets si Con Knueppel gamit ang ika-4 na pick sa draft nitong Huwebes. Sasama siya sa lineup ni na LaMelo Ball at Nick Smith Jr. na isang first round pick rin kamakailan. Ibig sabihin, si Sexton ang ika-4 na guard na may kontrata para sa susunod na season habang si Tre Mann, 24 na taon, ay papasok sa restricted free agency. Ito na nga ba ang pinakamainam na galaw ng Hornets upang palitan siya? Tama kaya ang desisyong ipagpalit si Nurkic ilang araw matapos i-trade si Mark Williams? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, magsisimula ang NBA Free Agency ngayong Martes at hindi na lihim kung ano ang hinahanap ng Los Angeles Lakers na isang sentro dahil wala pa silang center sa kanilang roster sa ngayon. Kaugnay nito, naiuugnay ang Lakers sa ilang mga big man sa trade at free agency market kung saan sina Brook Lopez at Clint Capela ang itinuturing na pinaka-realistikong option batay sa kakayahan ng team na magbayad. Bagamat nag-opt-in na si LeBron James sa kanyang kontrata, tila pinipressure pa rin niya ang Lakers na gumawa ng malalaking hakbang upang maging tunay na contender ang team. Kaya't may pressure kay Rob Pelinka na makagawa ng isang splash move na magugustuhan ng 40 taon na si LeBron para mapanatili siya sa team. Pareho rin ang sitwasyon kay Luka Doncic na magiging eligible para sa contract extension ngayong Agosto, isang bagay na siguradong nais ng Lakers na mapirmahan niya. Marahil ay dumating na ang inaabangang splash ni Pelinka dahil ayon kay Shams Charania ng ESPN, si DeAndre Ayton ay nasa proseso na ng contract buyout kasama ang Portland Trail Blazers. Matagal nang sinusubukang i-trade ng Trail Blazers si Ayton, ngunit walang team na kumuha. Hindi na rin nakakagulat dahil sa laki ng kanyang kontrata. Ngunit ngayon na siya ay binabayaran para mapakawalan at magiging free agent, malaya na siyang pumirma sa kahit anong team. Si Ayton ay former number 1 overall pick at naging starting center pa sa NBA Finals. Bagamat bumaba ang kanyang value simula noon, hindi maikakaila na kailangan siya ng Lakers. Nitong huling season sa Portland, nagtala siya ng average na 14 na puntos at 10 rebounds sa loob ng 40 laro. Sa edad na 26 na taon, may pag-asa pa siyang maging isang epektibong starting center sa NBA, lalo na kung maglalaro siya kasama si Doncic na siyang kapwa-kliyente ng parehong agent. Kung bubuksan ng Lakers ang kanilang mid-level exception, maaaring siya na ang maging pangunahing target at malamang na mutual din ang interes dahil sa posisyon at papel na maaari nilang ibigay sa kanya. Samantala, si Lakers wing Dorian Finney-Smith ay tumanggi sa kanyang player option kaya't susubok rin siya sa free agency. Bagamat nais pa rin siya ng Lakers, may interest na rin mula sa ibang teams kaya't walang kasiguraduhan ang kanyang pagbabalik.
Kung sakaling umalis siya sa free agency, bababa ang Lakers sa ilalim ng first apron ng salary cap na magbibigay sa kanila ng buong mid-level exception, isang hakbang na maaring gamitin upang habulin si DeAndre Ayton. Speaking of Lakers, ang malaking balita na ngayong weekend ay ang desisyon ni LeBron James na i-exercise ang kanyang player option para sa susunod na season, ngunit may kaakibat itong kondisyon. Alam niya na ang Lakers ay nagtatayo para sa hinaharap. Naiintindihan niya yan, pero pinahahalagahan pa rin niya ang makatotohanang tsansa na manalo ng kampyonato ayon sa kanyang ahente na si Rich Paul. Bagamat kasama na si Doncic sa team, hindi pa rin naayos ng Lakers ang problema nila sa posisyon ng center, pero isang off-court move ni Walker Kessler ang nagpapakilig sa Lakers Nation. Hindi mo mahuhulaan kung sino ang finollow ni Walker Kessler sa Instagram. Isang tweet tungkol sa aktibidad ng 23 taon ang naging trending. Larawan ito ng followers list ng star ng Jazz. Oo, isa sa mga napansin sa kanyang listahan ay si Luka Doncic, isang player ng Lakers. Matagal ng prioridad ni Rob Pelinka at ng kanyang team ang makakuha ng rim protector. Nabigo silang makuha si Mark Williams sa trade deadline ngayong taon, ngunit mukhang umiinit na rin ang usapin sa likod ng eksena tungkol kay Kessler. Ayon sa ESPN insider na si Dave McMenamin, konektado ang Lakers sa mga pag-uusap tungkol kay Kessler nitong nakaraang linggo. Hindi lang siya ang pangalan sa listahan, lumutang din ang posibilidad ng pagkuha kay Miami Heat wing Andrew Wiggins. Si Kessler ay isa sa mga center na kinumusta ng Lakers noong nakaraang season bago pa ang trade para kay Williams, dagdag pa ni McMenamin. Ngunit masyadong mataas ang hinihingi ng Utah, ilang first round picks. Bukod pa sa swak ang edad niya sa timeline ni Doncic, maliit lang din ang halaga ng kanyang kontrata sa susunod na season at mababa rin ang magiging cap hold niya sa susunod na taon. Ibig sabihin, pwedeng habulin ng Lakers ang ibang free agents habang hawak pa rin ang bird rights ni Kessler upang ma-extend siya. Ayon sa ulat, ang 5-star recruit ay posibleng maging bahagi ng team at magbigay ng lab threat na hinahanap ni Doncic. Bukod pa rito, ang social media activity ng Jazz Center, kung saan siya ay nag-follow kay Doncic, ay nagbigay ng dagdag na confirmation bias na ikinasaya ng fans. Dahil dito, naging positibo ang reaksyon ng fans sa social media. Ang Jazz ay nagtapos sa pinakahuling pwesto ng standings nitong season. Kumuha ang Lakers ng 2 young guards sa draft at interesado silang palakasin pa ang center position. Umuugong ang usapan tungkol sa paglipat ni Walker Kessler sa Lakers at may koneksyon siya kay Reeves mula sa Team USA. Ngayong desperado ang Lakers sa center position, siya na kaya ang solusyon na hinahanap ni Rob Pelinka? May isang fan na nagtanong din ng parehong bagay. Magandang tanong, nagluluto na ba si Rob? Maliban sa kanya, interesado rin ang Lakers sa iba pang mga center tulad nina Onyeka Okongwu, Nick Claxton, Robert Williams, Clint Capela, Al Horford at Brook Lopez. Kaya't magiging kapanapanabik kung sino ang tuluyang kukunin ng Lakers o kung may bagong pangalan na papasok sa eksena.